and Hickey here, and iniisip ko kung gagawa ba ako ng mga ganitong klaseng video. So short videos lang siya, pero bibigyan ko kayo ng mga techniques kung paano gawin yung mga nail art and kung paano ko gawin yung mga nail art ko. So, bago tayo mag-start, discuss lang natin kung ano yung mga kailangan natin gamit. Syempre, may polish akong ginagamit. This is just regular stamping polish. So, maganda if makakuha kayo ng pigmented na ganitong klaseng polish. Next is meron tayong stamping plate, which is yung ating metals or stamper plate. And then, meron tayong tinatawag na scraper. And then, meron din tayong stamper. So, para sa scraper, just make sure sobrang flat niya and para siyang card na matibay. And then, yung stamper natin, usually ngayon ginagamit na natin is yung clear. Usually, silicone, hindi siya matigas. So, pag-usapan naman natin yung technique. Pag nagne-nail stamping tayo, syempre maglalagay tayo ng polish doon sa design natin. Ang ginagawa ko is binubuo ko na siya para hindi na ako mahirapan maglagay. Next is yung scraper natin. Nilalagay ko siya sa 45-degree angle and then i-scratch ko siya doon sa plate. So, mabilis na mabilis ko yun gagawin para hindi siya mag-dry and para hindi siya pumasok-pasok doon sa mga pasikot-sikot doon sa ilalim ng stamping plate natin. Next is ginagamit ko yung aking stamper. So, meron akong ginagawang way na niro-roll ko siya pag madami yung kailangan kong kuning design. And then, pinipress ko lang siya if medyo maliit lang naman yung design na kailangan kong kunin. So, minsan, hindi full yung design natin, kaya may mga dumidikit na ibang mga parts ng stamp natin. So, ang ginagawa ko lang, kumukuha ako ng sticky tack. So, pwedeng sticky tack, pwedeng kung lint-free wipes yung gagamitin nyo, pwede rin. Basta i-remove na natin yung mga areas na hindi natin kailangan idikit doon sa ating nail. Hindi na kayo mahirapan mag-stamp. So, dahil clear na nga yung stamper natin, alam na natin kung saan natin siya ididikit. So, ang way ko naman ang pagdikit ng aking silicone stamp is medyo pinipress ko siya ng medyo mabigat para sure na didikit yung stamp na ginawa natin, yung design. And ganun pa rin yung movement ko. Sometimes niro-roll ko siya, sometimes pinipress ko siya. So, depende siya doon sa design na ilalagay nyo kung malaki man or hindi. Pero again, technique ko lang yun. Baka may iba kayong technique. Pwede rin naman. So, ang tip lang naman dito is mag-practice kayo. So, kahit naman ako, hindi ko siya nakuha agad nung first time ko siya ginagawa. Pero nung nag-practice ako, nakuha ko na rin naman siya. So, kayang-kaya nyo yan. Madali lang naman mag-stamping. Tapos pala, wag nyo rin kalimutan na pag nag-scrape kayo once na mabilis lang, wag kayo scrape ng scrape kasi pwedeng mag-dry yung gamit nating polish. So, if ever scrape kayo ng scrape, pwede rin matanggal nyo lahat ng gel na ilalagay natin or polish na ilalagay natin. Then, hindi nyo siya masastamp later on. Hindi na siya kakapit doon sa stamper natin. Tapos, huwag nyo rin kalimutan maglagay ng paper towel sa ilalim nung pag pinagsiscrapean nyo para hindi kayo maging makalat. So, ako kasi usually dumidikit siya sa kamay ko if ever makalat ako. So, isa lang din yun sa mga tips na pwede nyo gawin. So, katulad din ng sinabi ko kanina, kahit gel polish yung gagawin natin, gagana yung mga stamping polishes. So, hindi na natin kailangan to i-cure dahil sobrang nipis yung layer na ilalagay natin, dry na agad siya pagka-stamp natin. So, pwedeng-pwede na natin siya patungan ng gel polish sa taas na pwedeng top coat or glitters kung ano man gusto yung design color. Pwedeng-pwede na yun and then i-cure na natin yun. And tapos na yung design. So, ano ba yung mga tips na mabibigay ko sa inyo? So, number 1, pili kayo ng magandang plate. Yung iba kasi hindi maganda yung pagkagawa sa kanya, kaya ang hirap kunin ng design doon sa plate. Tapos, yung stamper nyo, make sure na maganda rin siya and clear, yung medyo soft, para mas madali siyang gamitin. Next, kailangan medyo mabilis tayo dahil if mabagal tayo, madaling matuyo yung polish na ginagamit natin. Kasi katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang ginagamit ko dito is yung regular stamping polish. Always practice, huwag yung kakalimutan yun dahil importante yun. And also, pag nagsiscrape kayo, practicein nyo rin siya. Kailangan medyo mabilis tayo and hindi tayo nagsiscrape ng sobra. So, tandaan din natin na hindi lahat ng gel or hindi lahat ng regular polish is gumagana for stamping. Kailangan dito is yung medyo pigmented and medyo malapot. So, may mga stamping polishes talaga tayo.
Next is dapat, tandaan nyo na malinis dapat yung area natin para hindi kayo madikitan ng mga polishes and mas madali tayo makakagawa ng design natin. Another thing is, pwede kayong mag-experiment ng mga layers which is gawin natin next time. And, yun. So, enjoy nyo lang yung process and sana maganda yung magawa nyo, pakita nyo siya sa akin. So, let me know if na-enjoy nyo yung video para gagawa pa tayo next time. Bye!